Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga pasahero nga manguli sa ilang mga probinsya sa managlahing lugar sa Mindanao karong Semana Santa, dagsa na sa bus terminals. 55 ka PUV drivers sa Zamboanga Peninsula nagpositibo sa illegal nga droga atol sa random drug test sa Oplan Harabas sa PIDEA 9. 5 ka voting centers sa Davao City nataura na og Starlink o Wi-Fi transmission ug solar panel. Apan usa ka solar panel na sayrang deactivated. Tensyon miulbo sa Cagayan de Oro City Water District human na matud pay mipugos og sulod sa buhatan sa interim general manager. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Karong Miyerkules Santo, dagsa na mga pasahero manguli sa ilang tagsa-tagsa ka lugar sa Mindanao. Atong sayron ang sitwasyon karon sa Davao City Overland Transport Terminal, pinaagi sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa management sa Davao City Overland Transport Terminal nga padayon gihapon ang pagdagsa sa mga pasahero sa terminal gani. Ilahang ginalantaw nga anaa sa 85,000 ka mga pasahero ang mudagsa karong Semana Santa. Kaganihang buntag Miyerkules Santo, taas ang linya sa mga pasahero gawa sa Davao City Overland Transport Terminal o DICOT. Hinuon paspas ang irog pasulod. Hugot sab ang inspeksyon sa mga bagahe sa mga pasahero gamit ang X-ray scanner. Kumusta ang pila? Taas? Oh, okay ra ma'am. Paspas lang. Wala na gisunod ang 30 minutes nga interval kay kung mapuno ang bus, diretso na kini biyahe. Gipay magnuan sab ang mga bus drivers nga bawal magpasakay og pasahero daplin sa karsada sa syudad. No pick-up policy is gina-implement gihapon na nato tungod kay wala na siya na supersede or wala na amindahi. Ana sa 1,000 ngadto sa 1,500 daily bus trips ang ginalantaw nga mobiyahe karong Semana Santa. Ana sa 50 to 85,000 ka pasahero ang gilaumang mudagsa sa maong terminal. Naagi hapon ang ato ang online booking ha. So i-open nato ang ato ang DICOT IFMOD page para mo avail ta sa maong online booking. Makita nato diha kung unsa nga mga buses ang naay online booking, asa ang ruta ug pila dapat nilang pagabayaran. Dagsa sa mga pasahero sa Bulaong Public Bus Terminal sa General Santos City karong Miyerkules Santo. Sagad kanila karon lang nakatiyempo nga makauli sama ni Segundina Andoy nga pabiyahe padulong Bansalan, Davao del Sur. Karon lang kay karon pa man mi nakalugar. Gawa sa mga naka-standby nga medical team o assistance desk. Duna sa libre nga tubig nga gitanyag ang Bureau of Fire Protection ngadto sa mga pasahero. Posibleng maminusan ang biyahe sa mga bus karong Biyernes Santo gumikan sa posibleng pag-ubos sa mga biyahero. Kining sa upat nato ka mga bus company na duha nga nag-confirm nga dili sila mag-stop operation sila sa Biyernes Santo. Kining Yellow Bus o ang katong Husky nato nga mga bus. All the rest regular operation na. Nagsugod na sab og dagsa ang mga pasahero sa eastbound bus terminal sa Cagayan de Oro City aron manguli sa ilahang mga lugar alang sa Semana Santa. Bantay sarado sab sa kapulisan ang sulod o gawa sa terminal aron masiguro ang seguridad sa mga pasahero. Nakaplastar sa ang Land Transportation Office kon LTO sulod sa terminal tungod gina-check gayod nila ang kondisyon sa mga bus lakip na ang driver niini. Pagsiguro sa ka bus company nga 24 oras ang ilahang biyahe padulong sa halos tanang ruta karong Semana Santa aron maakomodar ang tanang mga pasahero. Sara, karong nga mga taknaa sa ako ang likod, makita ninyo nga ubay-ubay paghihapon no ang nagpilang nga mga pasahero. Kini sila padulong ni sila og Northern Mindanao. Pero wala pay bus as of now nga nangabot mao nang taas pa ang mga pila. Sa ato nakita na istorya kaganiha, dunay naghulat 2 hours, 3 hours pa no na nagpaabot og bus pero
hangtod karon wala pa bus o nagpadayon paghihapon sila sa pagpaabot sa mga bus, pero sumala sa management sa Dicot nga paigo man daw ang ihap sa mga bus o nagpaabot na lamang sila no sa pag-abot kini mga rural transit padulong og Cagayan de Oro o ubang lugar dito sa Northern Mindanao. Ugma regular gihapon ang biyahe, regular trips ang mga bus companies, pero sa Biyernes Santo tulo na lang ka bus companies ang dunay regular trip. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Naka-alerto ang Southern Philippines Medical Center sa mga posibleng aksidente karong Semana Santa. Gisa ka na sa Code White ang Southern Philippines Medical Center subay sa pag-obserba sa Semana Santa. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao gikan sa SPMC, ubos sa maong alerto, gitahasan ang tanang personahe ingon man empleyado niini nga mamahimong andam alang sa paspas nga pagresponde sa emerhensiya. Samtang sirado ugma Huwebes Santo, Abril 17 ug sa Biyernes Santo, Abril 18 ang outpatient department sa ospital ug ang opisina niini. Nakatakdang mobalik ang regular nga operasyon sa ospital sa Abril 21 adlong Lunes. Samtang hugot nga gipamangnuan sa Department of Health Region 11 ang publiko nga mag-igmat sa kanunay ilabi na karong Semana Santa kanusa magbakasyon ang kadaghanan ug posibleng masinat-isab ang sobrang kainit sa panahon. Kamatikda na ang pagsaka sa presyo sa mga sagad ihanda matag Semana Santa nga binignit ug biko. Lakip-sab ang isda sa Bangkeruhan Public Market sa Davao City. Ani report. Matag Semana Santa, naanda na ang paghanda og binignit ug biko o uban pang kakanin. Karong Miyerkules Santo, kamatikda na ang pagsaka sa presyo sa mga sagol sa binignit ug biko sa Bangkeruhan Public Market sa Davao City. Sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao, misaka ang presyo sa kamote sa 35 hangtod 50 pesos per kilo, gabi sa 80 pesos per kilo, saging kardava 35 pesos per kilo ug saging saba sa 50 pesos per kilo. Samtang nagpabilin ang presyo sa sago sa 5 pesos hangtod 10 pesos ang putus, landang sa 20 pesos kada putus ug malagkit sa 20 pesos sab kada putus. Asukar 65 hangtod sa 80 pesos per kilo ug gata 140 hangtod 160 pesos per kilo. Nag-abiso na daan ang mamaligyaay nga si Inday nga posible pa nga muusbaw ang presyo sa mga sagol sa mga mosunod nga adlaw karong Semana Santa. Samtang misakasab ang presyo sa ubang isda nga miabot na sa kapin 30 pesos per kilo ang giusbaw sa buong merkado publiko. Ang matambaka, ana-ana sa 240 hangtod 260 pesos per kilo. Galunggong o moro-moro sa 200 pesos hangtod 240 pesos per kilo. Barilison sa 180 hangtod 260 pesos per kilo. Bilong-bilong sa 200 pesos per kilo. Salmon sa 220 pesos per kilo ug tamban sa 130 pesos per kilo. Samtang nagpabilin sab ang presyo sa bangus sa 195 pesos per kilo, tilapia sa 140 hangtod 210 pesos per kilo ug pasayan 360 hangtod 400 pesos per kilo. Sumala pa ni Linda, usa ka fish vendor sa maong merkado publiko nga dunay pagnihit sa supply sa isda ning kasamtangan. Samtang sumala sa ubang mamaligyaay, misakasab ang presyo sa ilang supplier, hinungdan nga mipasakasab sila sa ilang presyo. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makoba nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Temporaryong dili makapamasada ang ana sa kapin 50 ka mga public utility vehicle o PUV driver sa Zamboanga Peninsula. Human nagpositibo sa paggamit og illegal nga droga atol sa random drug testing sa PDEA Region 9. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa tala sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Region 9, miabot sa 1,582 ka mga public utility vehicle o PUV driver ang gipailawom sa random drug test atol sa Oplan Harabas sa otoridad sa nagkadaiyang bus terminal sa Region 9 adlawng Lunes. Apan as of April 16 ning tuiga, miabot sa 55 ka mga PUV driver ang nagpositibo sa paggamit og illegal nga droga. Sa maong ihap, 28 niini ang natala sa mga PUV driver nga anaa sa Zamboanga Integrated Bus Terminal sa Zamboanga City
kung diin 14 niini mga jeepney driver ug 14 sab mga tricycle drivers. Sa usa ka bus terminal sa Zamboanga del Sur, nagpositibo sa illegal nga droga ang anaa sa napulo ka mga van driver ug 13 ka mga tricycle driver. Samtang 4 ka mga tricycle driver sab ang nagpositibo sa usa ka bus terminal sa Zamboanga, Sibugay. Hinuon walay nagpositibo sa mga PUV driver sa Zamboanga del Norte. Matud sa PDEA 9, sa mga first-time offender nga nagpositibo, nakatakdang i-refer matud pa kini sa ilang nagkadaiyang Anti-Drug Abuse Council alang sa intervention program. Apan sa karon, dili una sila makapamasada sanglit temporaryo nga gikumpiska sa LTO ang ilang mga driver's license. Temporarily nakakonfiscate po ang kanilang mga driving licenses andun po sa LTO. Pero makukuha nila ulit once makomplete po nila ang kanilang intervention program. Sumala sa PDEA 9, dili matud pahimuong palusot ang pagbiyahe og taas nga oras aron mo gamit og ilegal nga droga kay paglapas gayud kini sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ug RA 105886 kon Anti-Drug and Drugged Driving Act. Mahigpit na pinagbabawal ang paggamit ng illegal na droga, lalo na kapag ikaw ay nagdadrive, gamiting excuse na pampahaba ng working hours. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. 5 ka voting center sa Davao City ang gitaura na og Starlink o Wi-Fi transmission ug solar panels. Apan usa ka solar panel nasayrang deactivated. Ani report ni John D. Esteban. Karong adlaw ang unang hugna sa paggatod ug pag-install sa mga Starlink o Wi-Fi transmission ug solar panels sa mga voting center sa Davao City. Ang maong mga election materials gikuha gikan sa Davao City Police Office nga mo'y designated warehouse sa Comelec Davao City. Kisaksihan kini sa mga election stakeholders aron masiguro ang integridad sa eleksyon. Sa unang hugna, ang gitauran mao ang Bolton Elementary School, Magallanes Elementary School, Barangay 1A, Wireless Elementary School, Barangay 6A, Bukana Proper ug Kabakan, Bukana. Sa wa pa mahatod sa voting center nasayran sa election watchdog ACE PPCRV o Davao Archdiocesan Citizen Parish Pastoral Council for Responsible Voting nga usa ka solar panel ang deactivated dihang giskan ang QR code. Kung dili mabantayan, magkaproblema matud pa sa transmission ug galing makalusot ang mga deactivated solar panel labi na sa GIDA kung geographically isolated and disadvantaged area o mga hilit nga lugar. Na-discover natin na ang isang solar panel is deactivated. It has to be double-checked kasi I want to double-check kasi it will affect yung GIDA na it defeats the purpose of putting a Starlink in a GIDA when it's supposed to be dead spot kasi wala ka palang solar. I think it can be handled better para mas maging efficient kasi the end purpose of this is to be able to transmit. Paano kung makarelease tayo ng panel na deactivated? Luoy, so si Comelec ang bakbakan. Nganong hindi kayo nag-transmit, yun pala. Ang solar panel na binigay sa Comelec ay deactivated. Ato sa deployment, wala ang I1JV nga maoy transmission service provider sa Comelec. Aron unta mutubag sa mga pangutana. Gipamarkahan na lang ang solar panel nga deactivated ug wala una gi-release. Sumala sa magtutudlo sa Bolton Elementary School, dili na nila kinahanglan ang Wi-Fi transmission kay wala man daw problema sa signal sa lugar. Pero backup lang na siya kay naamantay murag free ka network available during sa amoang training na i3 network. So based on the experience, wala kaming problem for transmission gamit ang 3 network. So impossible na makagamit niya sa signal sa Starlink. Hindi po siya allowed for Wi-Fi or wired lang talaga siya. Wired. Isa ka sa inyong wired? Ito po ma'am, 15 meters. Starlink is supposed to be in areas na geographically isolated, disadvantaged areas or GIDA. Layman's term, dead spot. Doon ilalagay. We have coordinated as well with our IT committee. What if hindi dead spot at nilagyan ng Starlink? Ano ba ang vulnerabilities nito? Sabi sa amin, it is more for economic gain. The more Starlinks, the more payments sa kanila. But no vulnerabilities pag naglagay ka ng Starlink in an area na hindi dead spot. Sumala sa Davao City Police Office nga 24/7 bantayan ang mga voting centers nga natauran na og mga solar panel o Starlink.
Once na may mailagay na sa mga voting centers, automatic na ang Davao City Police Office, the PNP, the station commanders na maglalagay ng mga PNP personnel para magbabantay until mahuman ang election, ma'am. Wala na yung mahabilin ng mga paraphernalias sa election. Ang Davao City dunay 37 Starlink connection. Ang uban itaod sa musunod nga mga adlaw. Kauban, si Melchor Awing sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao. Nagsubo karon ang Philippine Eagle Foundation sa pagkamatay sa bagong iglet ni ini nga si Riley. Giila si Riley nga ika-31 nga iglet nga napusa niadtong January 16 sa National Bird Breeding Sanctuary sa Barangay Eden sa Davao City. Anak kini sa mga agilang sila sinag ug dakila. Si Riley matud pa ang labing unang na document nga unassisted natural hatching nga nadungan sab sa ika-38 nga anibersaryo sa Philippine Eagle Foundation. Nagpahigayon na og full necropsy ang Philippine Eagle Foundation aron masabtan ang pagkamatay sa iglet nga si Riley. Nagpasalamat sila sa mga mitabang kanila sa pagpadako kang Riley. Sumala nila si Riley, nagasimbolo sa paglaom ug nagapahinumdum sa panaghiusa sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Nagkatensyon sa buhatan sa Cagayan de Oro City Water District kaganinang buntag diyang dunay mipugos og sulod sa maong buhatan. Kini nahitabo pipila ka adlaw human gipagula sa korte ang cease and desist order batok sa Local Water Utilities Administration kun LUA aron ipaundang ang ilang full intervention sa COWD. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nagkatensyon sulod sa buhatan sa Cagayan de Oro City Water District kaganinang buntag. Dihang adunay pipila ka mga lalaki ang mipugos matud pa og sulod sa COWD. Tungod sa maong kagubot, temporaryo nga nahunong ang transaksyon sa Cagayan de Oro Water District, human nga puwersanon gisulod ang ilang opisina ug gibuak matud pa ang samin nga pultahan sa maong buhatan ug sumala sa pipila ka mga nakakita. Sakop ni Interim General Manager Fermin Harales ang nihimo sa maong pagpanransak. Ambot unsa iyang intensyon nga nung nisulod siya kay kanang persado man gyud ang pagsulod nila dinhi among mga security guards nga samad tungod sa ilang gibuhat. Paglabay sa pipila ka oras, mikanaog gikan sa opisina ni Interim General Manager Fermin Harales ang pipila ka mga lalaki, dala ang pipila ka mga dokumento, hinungdan nga miulbo na sab ang kagubot. Dihang gibabagan sa pipila ka mga empleyado ang sakyanan ni Harales. Nagpatunga na sa kagubot si Cagayan de Oro City Police Office Director Police Colonel Salvador Radam og nadesisyonan nga sa iyang opisina una ibutang ang mga dokumento nga gidala ni Harales samtang magpahigayon pa sila og dialogo. Sa opisyal nga pahayag ni Harales, gilimod ni ini ang akusasyon nga iyang giransak ang COWD. Gani ang kampo pa kuno ni Engineer Edna Nahiyal ang pugsanon nga misulod sa iyang opisina. Gibarugan sab niya nga magpadayon kuno ang ilang tahas gikan sa Local Water Utilities Administration kun LUA tungod dili pa pinal ang desisyon sa RTC Branch 41. Wala may authority ana nga magkuhan kaya naman dapat dunay sirip unta dapat nga kinsay ipalingkod na ipagawas na nanam guna ang akong balikon ang presensya ra gyud sa police diri mo ra gyud ang pagmaintener sa kanang peace and order. Kahinumduman nga gipagula sa korte ang 36 ka pahina nga desisyon sa Regional Trial Court Branch 41 sa Cagayan de Oro City niadtong April 14 nga gipaboran niini ang petition for prohibition nga giduso ni Engineer Edna Nahiyal, Dr. Jerry Canyo ug kanhi General Manager sa Cagayan de Oro City Water District nga si Engineer Tony Yang batok sa LUA tungod sa ilang pag-take over matud pa sa COWD niadtong June 2024. Lakip niini ang cease and desist order nga nagmando sa LUA. Lakip mga tinudlo nga interim official sa pag-undang sa pag-implementar sa Board Resolution number 34 o ang full intervention ngadto sa COWD. Ang maong desisyon sa korte gikalipay sa mga na-set aside nga Board of Directors sa COWD. Kanang cease and desist order, usually ang cease and desist effective immediately kana. O tungod kay effective immediately, wala tay pasudlon nga mga interim officials o kanang naa base kana sa kamanduan. So ato na usab nga gipasabot ang atong management ni ana James wala na ipasulod
nga mga interim officials gawas kung musulod sila diya sa buhatan sa water district kung magbayad sa ilahang water bill, wala ka na question. Hinuon, bisan sa tensyon, balik operasyon gihapon ang COWD sugod sa Lunes. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka lalaki ang samdan human gipusil sa Iligan City. Unsehan sa droga, posibleng motibo sa pagpamusil sumala sa kapulisan. Sa investigasyon sa kapulisan, pauli na ang 24 anyos nga biktima sakay sa ang motorsiklo alas 2 sa kadlaw ni atong Biyernes. Dihang giatangan kini sa sospek ug gisulen og dunggab apan nakalikay kini ug nakahunong aton sa hitabo. Dito na nagbugno ang duha, dihang musibat na ang biktima. Dunay laing sospek ang mipusil sa biktima ug daygo kini sa tuong nga braso ug giling miikya sa mga sospek. Gidala giling sa ospital ang biktima ug anaana sa maayong kahimtang. Sumala sa kapulisan, posibleng unsehan sa droga ang hinungdan sa krimen tungod nagkalalis patud pa ang biktima ug sospek nga nanunggab kaniya kalabot transaksyon sa illegal nga droga. Padayon ang hot pursuit operation batok sa mga sospek ug ang investigasyon sa insidente. Gisa ka na sa blue alert status ang Office of the Civil Defense 11 subay sa pag-obserba sa Semana Santa karong tuiga. Sumala ni Ezra James Fernandez, ang Information Officer sa OCD-11 sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao, nga gisugdan ang alerto ni atong Abril 12 ug mulungtad hangtod sa Lunes, Abril 21. Ubos na ini gimando ang hugot nga monitoring sa mga operation center sa tagsa-tagsa ka Local Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa paspas nga pagresponde sa emerhensiya. Gawa sa mga aktibidad subay sa Semana Santa, naka-alerto sab ang OCD sa mga posibleng epekto sa dagan sa panahon, ilabi na batok sa mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Nagpadayon ang Oplan Baklas nga ginahimo sa Commission on Elections karong nagpadayon ang pagpangampanya sa mga kandidato sa eleksyon 2025. Gipangtanggal sa mga personal sa COMELEC kauban ng Davao City Police Office ug Department of Public Works and Highways ang mga campaign material nga wala sa mga designated common poster area sa Bangkal, Katalunan Grande, Katalunan Pequeño ug Barangay Talomo Proper sa unang distrito sa Davao City. Sa ikalawang distrito, gilusad sab ang operasyon sa Barangay Sasa hangtod sa Barangay Panakan ug sa ikatulong distrito sa Tibok Tugbok District. Unang nagbahad ang COMELEC nga pangtanggalon ang mga campaign material nga wala sa designated common poster areas ug mga milapas sa gitakdang gidakon. Hinuon ang mga campaign materials nga naa sa mga pribadong luna o establisimento dili hilabdan sa COMELEC basta dunay pagtugot sa mga tag-iya. Gitayog og magnitude 5.7 nga linog ang pipila ka lugar sa Mindanao kaganinang buntag kung asa ang sentro anaa sa Maitum, Sarangani. Sa kuha sa CCTV ni Lawrence Tisoy Pedrosa, makita ang epekto sa pagtayog gawas sa panimalay niini sa Tacorong City sa Sultan Kudarat. Kinidihang miigo ang magnitude 5.7 nga linog kung asa ang sentro anaa sa Maitum, Sarangani, 5:42 kaganinang buntag. Nabati ang intensity 4 ug 3 sa malaglahing lugar sa South Cotabato, Sarangani ug General Santos City. Nabati sab ang intensity 2 sa ubang lugar sa South Cotabato, Sarangani ug Davao City. Ginasuta pa sa Office of the Civil Defense Region 12 kung dunay danyos o nasamdan atol sa linya. Samdan ang usa ka lalaki human gidunggab dihang naglingaw-lingaw kauban iyang kabanay sa gawa sa ilang balay sa Iligan City. Daling gidala sa ospital ang 27 anyos nga lalaki human gidunggab sa ilang silingan sa ilang balay sa Purok 4 Taluntunan, Barangay Pugaan sa Iligan City niadtong Sabado sa gabi. Sumala sa kapulisan, naglingaw-lingaw ang biktima kauban ang iyang misis ug kabanay sa gawa sa ilang balay dihang kalit gidunggab gamit ang sundang sa 26 anyos nga lalaking sospek nga silingan sa biktima. Daling miikyas ang sospek human sa krimen. Nakaiagom og samad sa tiyan ug braso ang biktima. Hinuon maayo na ang kahintang niini. Padayon gipangita ang sospek ug padayon sab ang pag-imbestiga sa insidente. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug pahayag ang biktima. Ana-ana sa final ug significant stage ang konstruksyon sa 2.3 km twin tunnel subay sa 45.5 km 4-lane Davao City Bypass Construction Project. Sa pahayag sa DPWH-11, nasumpay na ang north ug south portal sa northbound tunnel ug nagpadayon ang pagbangag sa 202 meters nga southbound tunnel nga naa na sa 91%.
Nasayran nga gipangunahan sa Japan International Cooperation Agency kon JICA ang pagpondo sa proyekto kauban ng Davao LGU. Magkonekta sa Sirawan, Turil, Davao City ug Barangay JP Laurel sa Panabo City, Davao del Norte ang maong proyekto. Lakip sab ginspeksyon sa DPWH sa ubang istruktura sa proyekto, lakip ang pipila katulay nga naana sa kapin 72% ug 63% ug target mahuman sa third quarter sa 2026. Ugaling mahuman ang proyekto, lauman nga moubos sa 49 minutes ang biyahe gikan Sirawan, Turil hangtod Barangay JP Laurel Avenue sa Davao City, sa Panabo City gikan sa kasamtangang 1 hour and 44 minutes. Nagkampiyon ang Perpetual Junior Altas sa NCAA Season 100 Juniors Basketball. Sa do-or-die Game 3 sa finals, gipildi sa Junior Altas ang Benilde LaSalle Green Hills Greenies sa score nga 101-67. Kini ang labing unang championship sa University of Perpetual Health System, DALTA. Nahimong finals MVP si LeBron James Daep sa Junior Altas. Doon na siya average nga 13 points, 11.7 rebounds ug 2.7 steals. Alang sa atong mga kapusong Katoliko, karong Biyernes Santo, makita sa GMA Channel 5 Davao ang 7 palabras o 7 last words nga ipaygayon sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Sa makausap pa, karong Semana Santa, mga kapuso, mamalandong kita sa sakripisyo ni Jesucristo alang sa atong kaluwasan. O karong taas-taas ang bakasyon, ato sa hatagan o higayon nga makabanding ang atong mga kabanay o higala. Magkita-kita balik mga kapuso karong Lunes. Og mao kato ang mga huling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw ka namo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Mga kapuso, have a blessed and meaningful Holy Week.